Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Shout out kay Danilo Wamar at shout out kay Song Lyrics. Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3276 hanggang 3280. Sumugod si Chen Fei sa harap ng Aaron at hinawakan ang kwelyo ni Aaron. Mukhang kakainin niya ang Aaron. Sa oras na ito, hindi nahanap ni Chen Fei si Mo Yang. Natakot si Chen Bishan sa pagkilos na ito, at nakaramdam pa ng takot. Sanay na si Chen Fei sa pagiging mayabang at dominante. Kilalang-kilala niya ang karakter ni Chen Fei, ngunit sa oras na ito, hindi kayang tiisin ni Chen Bishan ang ugali ng walang sinuman sa mga mata ni Chen Fei. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Chen ay nasa pagitan lamang ni Han Sanian at ngayon ay naglakas loob siyang banta si Han Sanian ng ganito. Si Chen Bishan, na may malambot na binti, ay lumapit kay Chen Fei at sinuntok siya sa mukha. Suwail anak, napakalaking pagkakamali mo, hindi ka ba marunong magsisi? Napaungol si Chen Bishan. Natigilan si Chen Fei sa isang suntok. Ito ang kanyang pamilya, at ang taong bumugbog sa kanya ay labis pa rin ang pagmamahal sa kanyang ama, na nagpagulo sandali kay Chen Fei, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Dad, ano ka ba? Bakit mo ako binabatukan? Tanong ni Chen Fei kay Chen Bishan na may nalilitong mukha. Galit na galit si Chen Bishan kaya nang agot ang kanyang mga ngipin at nanginginig ang buong katawan. Sabi niya, alam mo ba kung anong klaseng tao ang naprovoke mo? Sa tingin mo ba walang kalaban sa Yuncheng? Dahil sa pangungusap na ito ay nalilito si Chen Fei. Maliit na bata lang. Tsaka may na-check na siya. Ang taong ito ay hindi taga Yuncheng. Walang background sa Yuncheng. Sa kasong ito, nang ahas si Chen Fei na sabihin na gusto niyang mamatay si Aaron. Pero ngayon, parang hindi na kasing simple ng iniisip niya. Dad, ano bang problema mo? Tanong ni Chen Fei. Gusto na ngayon ni Chen Bishan na patayin si Chen Fei mismo. Hanggat maaari niyang makuha ang kapatawaran ni Aaron at bigyan ang pamilya Chen ng paraan upang mabuhay, hindi niya iniisip na wakasan si Chen Fei mismo. Sa kasamaang palad, kahit na ginawa niya, maaaring hindi posible na isave ang pangkalahatang sitwasyon. Chen Fei, napakatapang mo. Kahit ang mga kaibigan ko ay naglakas loob na harapin ka. Sa oras na ito, sinabi ni Mo Yang. Nang marinig ang tunog, napagtanto ni Chen Fei na may ibang tao sa bahay. Nagulat si Chen Fei nang sundan niya ang boses. Mo Yang, hindi ba ito si Mo Yang? Paano magpakita sa kanyang bahay? At nang matikman ni Chen Fei ang sinabi ni Mo Yang ngayon, pakiramdam niya ay hangkag ang kanyang kaluluwa. Aaron ba ang kaibigan niya? Si Aaron ay kaibigan ni Mo Yang, at sinabi pa niyang patayin si Aaron. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Chen Fei ang nangyari sa ugali ni Chen Bishan. At si Aaron, ay hindi ipinadala sa kanya upang harapin, ngunit kasama niya si Mo Yang, upang hanapin ang problema ni Chen. Agad na mutla ang mukha ni Chen Fei, at sa wakas ay alam niya kung anong uri ng bagay ang kanyang kinakaharap. Boss mo, siya. Kaibigan mo ba siya? Nanginginig na tanong ni Chen Fei. Hindi masama, sabi ni Mo Yang tone firm. Isang bolt mula sa asul. Ang dalawang salitang ito ang pinakamalakas na salita na narinig ni Chen Fei sa kanyang buhay, dahil nangangahulugan ito na lalabas si Mo Yang laban sa pamilya Chen, at kung anong uri ng kahihinatnan ang ay dudulot ng kanyang hitsura. Napakalinaw ng puso ni Chen Fei. Hindi mo ba naisip na ang kayabangan mo balang araw ay sisira sa'yo? Tanong ni Aaron kay Chen Fei. Hindi naman sa hindi inisip ni Chen Fei ang problemang ito,
Ngunit hindi niya akalain na ang paghihiganti ay mangyayari sa kanya, dahil alam niyang may pag-iibigan si Chen Bishon at Mo Yang, na talagang nagdulot ng malaking problema, at maaari niyang tanungin si Mo Yang para tulungan siya minsan. Sa oras na iyon, natutunan niya ang isang aralin, at sa kalaunan ay mananatili na lamang siyang low profile. Ito ang ideya ni Chen Fei sa lahat ng oras, kaya siya ay walang prinsipyo. Gayunpaman, hindi niya akalain na tatapakan niya ang mga kaibigan ni Mo Yang. Sa oras na ito, ang pagmamahalan ng pamilya Chen at Mo Yang ay halatang walang silbi. Huwag kang humingi ng tawad sa kanya, kontrabida ka. Sinipal ni Chen Bishon si Chen Fei. Inaasahan niyang subukan ang kanyang makakaya upang makuha ang kapatawaran ni Aaron. Sa ganitong paraan lang siya magkakaroon ng pagkakataon na mapanatili ang pamilya ni Chen. Ang pagpapahalaga sa sarili ni Chen Fei ay hindi nagpapahintulot sa kanya na gawin ito, ngunit siya rin ay isang tao na nakakaunawa sa katotohanan. Alam niya ang mangyayari kung sasaktan niya si Mo Yang. Kung walang pamilya Chen, ano ang silbi ng kanyang katawa-tawa na pagpapahalaga sa sarili? Mayroon bang anumang pakiramdam ng paggalang sa sarili para sa young master ng pamilya Chen na naging isang pulubi sa kalye? Lumuhad si Chen Fei Dang sa Aaron at sinabing, "I'm sorry, hindi kita dapat saktan. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng nagawa ko noon. Kung ang paghingi ng tawad ay malulutas ang problema, hindi magkakaroon ng napakaraming contradiction sa mundo." Malinaw, ang paghingi ng tawad ay hindi gumagana sa lahat. At ang Aaron, upang ganap na malutas ang problemang ito, ay hindi pinapayagan na mag-iwan ng anumang nakatagong panganib. "Babalikan kita kapag natapos na ito," sinabi ni Aaron kay Mo Yang. Hindi alam ni Mo Yang kung ano ang gustong gawin ni Aaron sa kanyang sarili, ngunit tapos na ang kanyang sinasabi. Alam ni Mo Yang ang ibig niyang sabihin. Walang makapagliligtas sa pamilya Chen. Ngunit pagkaalis ni Aaron, ang ama at anak ni Chen ay halos pareho ang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Bagamat hindi alam ni Chen Fei kung ano ang naging pag-uusap nila noon, malinaw sa kanya ang tinatawag na katapusan ng Aaron. Ang pagmamataas ni Chen Fei sa loob ng maraming taon ay nakasakit ng damdamin ng maraming tao, ngunit hindi niya naisip na nagalit siya ng ganoong hamak na bata, ngunit kapalit ng ganoong seryosong kahihinatnan, at si Mo Yang mismo ang gumawa ng bagay na ito na walang puwang upang lumingon. "Mo, bigyan mo ako ng pagkakataong tumawag sa telepono," sabi ni Chen Bishon kay Mo Yang na may nagdadasal na mukha. "Heaven prospers Mo Yang light smile." Si Chen Bishon ay tumanggo na parang manok na tumutusok ng kanin. Ngayon lang niya aasahan ang unang tao sa negosyo na tutulong sa kanya na malutas ang problema. Ngunit ang susunod kay Mo Yang salita, "Hayaan si Chen Bishon na mawalan ng pag-asa, maaaring hindi mo alam ang relasyon sa pagitan niya at ni Chen Changsheng. Ayon sa aking pagkakaintindi, binigyan siya ni Chen Changsheng ng hillside villa sa Yandengshan Villa area kamakailan, ito ay ni-renovate. Sa tingin mo matutulungan ka ni Chen Changsheng," sabi ni Mo Yang. Nanlaki ang mga mata ni Chen Bishon at hindi makapaniwala. Alam niya ang ibig sabihin ng hillside villa, at binigay ni Chen Changsheng kay Aaron ang hillside villa, na nagpapakita ng kahalagahan ng Aaron sa isip ni Chen Changsheng. Pero bakit? Bakit ang unang tao sa Taoism at mga lupon ng negosyo ni Yun Cheng ay nagbibigay ng labis na kahalagahan sa Aaron? Anong klaseng kahangahangang background ang nasa likod niya? "Boss Mo, sinong nasaktan ko?" Si Chen Bishon, na may walang magawang ngiti sa kanyang mukha, ay tinanggap ang kanyang buhay, dahil alam niyang walang sino man ang makakapagpabalik sa sitwasyon, ngunit bago siya masira, nais niyang malaman ang pagkakakilanlan ni Aaron at hayaan ang kanyang sarili na mamatay sa kapayapaan. Sa pagsasalita tungkol sa pagkakakilanlan ni Aaron, hindi mapigilan ni Mo Yang na mapabuntong hininga. Tungkol sa bagay na ito, kahit siya ay hindi talaga nag-isip tungkol dito, ngunit pagkatapos niyang malaman ang saloobin ni Tian Changsheng patungo sa Aaron, alam na niya na ang Aaron ay isang hindi magagapi na figure. Para kay Mo Yang ngayon, sapat na malaman ito. Kung sino si Aaron, susubukan ni Mo Yang na mag-imbestiga kapag mayroon siyang pagkakataon, ngunit hindi pa hinog ang oras. Hindi kailanman kikilos si Mo Yang ng padalos-dalos. Hindi niya gustong pukawin ang kapahamakan sa kanyang sarili ng walang dahilan, at ayaw niyang masaktan si Aaron. Sinimulan ni Mo Yang ang kanyang karera sa kanyang mga kamao. Sa prinsipyo, siya ay magiging mas matapang at mas walang takot.
Gayunpaman, sa harap ng Aaron, nagtago siya ng mahabang takot sa kanyang puso, ngunit handa siyang lumipat. Ito ay isang napakalinaw na senyales kay Mo Yang. Kahit na ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na kung hindi niya ma-provoke ang Aaron, hindi niya ito gagawin ng natural. Yung taong na-offend mo, kahit ako hindi ko ma-imagine ang identity niya, kaya natural lang na harapin mo ang ganyang katapusan, sabi ni Mo Yang Light. Ang ama at anak ni Chen, na nakaupo sa lupa sa kawalan ng pag-asa, ay walang pagnanais na mabuhay. Matapos iwan ang pamilya Chen at bumalik sa kotse, tinanong ni Chi Yian si Aaron, ano ang mangyayari sa kanila. Bilang isang may sapat na gulang, nakilala ni Chi Yian ang maraming madilim na panig ng lipunan, ngunit ngayon ay hindi siya angkop na malaman ang mga bagay na ito, kaya't hindi na nagpaliwanag pa si Han San Chen, sinabi lamang niya, ang aking problema ay nalutas na, kung ano ang kanilang gagawin, ay importante ba? Nakita ni Chi Yian na si Aaron ay hindi gustong sabihin sa kanya ng malinaw, kaya hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Walang nakakakilala sa iyo sa Yanjing, at napakataas ng katayuan mo. Bakit mo gustong pumunta sa Yuncheng? Nagulat na sinabi ni Chi Yian na kung mananatili si Han San Chen sa Yanjing, tiyak na magkakaroon siya ng mas mahusay na pag-unlad. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang unang antas ng lungsod, ngunit ang Yuncheng ay isang out-of-fashion 18 tier na lungsod. Walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Kaya kakaiba ang pakiramdam ni Chi Yian. Bakit iniwan ng Aaron si Yanjing at pumunta sa Yuncheng? Ito ay isang napakahalagang mensahe para kay Bruce Lee. At least alam niyang taga Yanjing ang amo niya. Higit pa rito, medyo nakatali si Bruce Lee. Ang mga makapangyarihang tao mula sa Yanjing ay talagang makapangyarihan. Bukod dito, nilinaw ni Chi Yian na kahit na nasa Yanjing ang panganay na kapatid, walang nakakakilala sa kanya, at mayroon siyang napakataas na katayuan. Ang ibig sabihin ba ng mataas na posisyon ay isang malakas? Nakangiting sabi ni Aaron. Ano pa? Tanong ni Chi Yian, para sa mga lalaki, ang paghahangad ng pera ay ang unang hakbang, at kadalasan ang isang taong may pera ay magpapakita ng sakam na pagnanais para sa kapangyarihan, na halos kaisipan ng bawat tao. Mayroong isang kasabihan na ang pera ay isang bagay na wala sa katawan, at ang kapangyarihan ay ang pinakamagandang Amerikana ng isang tao. Sa pera, sino ba ang ayaw magkaroon ng kapangyarihan? Para sa akin, pera man o status o kapangyarihan, walang kabuluhan. I just pursue the life I want, sabi ni Aaron. Anong uri ng buhay ang iyong hinahangad? Nagtataka si Chi Yian. Walang kamalay-malay na gusto niyang malaman ang higit patungkol sa Aaron, dahil ang kanyang intuition ay nagsasabi sa kanya na magkakaroon ng maraming mga kwento tungkol sa kanyang sarili at sa lalaking nasa harap niya. You talk a little too much. It's my personal business. Nakangiting sabi ni Aaron. Si Chi Cloud ay hindi nasiyahan sa bibig ni Dodo. Lumingon ang kanyang ulo, hindi na nagsalita. Boss, saan tayo pupunta? Tanong ni Bruce Lee kay Aaron. Ipasok mo ako sa paaralan, ibalik mo muna siya sa hotel ni Aaron. Bakit babalik muna ako sa hotel? Agad na sumagot si Chi Yian. Hindi lahat ng tungkol sa akin, pwede kang madamay. Aaron Wei. Sa sandaling ito, nakakaramdam si Chi Yian ng hindi maipaliwanag na lamig. Ang tono ni Aaron ay tila tinanggihan siya sa libu-libong milya, na nagpaparamdam kay Chi Yian na walang laman. Sooner or later, pagsisisihan mo ang ugali mo sa akin, mayabang na sabi ni Chi Yian. Walang pakialam si Han San Chen sa sinabi ni Chi Yian. Pagdating ng bus sa paaralan, bumaba si Han San Chen. Nakatitig si Chi Yian kay Aaron sa bintana. Kahit na hindi niya alam kung ano ang pag-ibig, mayroon siyang binhi ng pag-ibig para sa Aaron sa kanyang puso. Masasabi pa nga na mula sa sandaling nagpasya si Chi Yian na pumunta sa Yuncheng, ang binhi ay sumibol na. Nakatayo sa gate ng paaralan, naghihintay ng tahimik na pagtatapos ng paaralan, sadyang inayos din ni Han San Chen ang kanyang mga damit. Si Han San Chen, na hindi nagmamalasakit sa kanyang panlabas na imahe, ay napakaingat kapag nakaharap kay Su Yingxia. Si Chi Yian, na pumunta sa hotel, ay nagtanong kay Bruce Lee sa kotse, bakit pumapasok ang amo mo? May kakilala ba siya? Sa katunayan, nag-isip si Bruce Lee na dapat mayroong ilang relasyon sa pagitan ng Aaron at Ivory. Baka gusto pa niya si Ivory. Kung hindi, hindi niya hahayaang turuan nila si Su Haichao sa oras na iyon.
Gayunpaman, bilang isang maliit na kapatid, si Bruce Lee ay hindi nang ahas na talakayin ang ganitong uri ng pribadong bagay tungkol sa Aaron ng basta-basta, huwag mo akong tanungin, hindi ko alam. Sabi ni Bruce Lee. Napatingin si Chi Yian sa halatang disguised na ekspresyon ni Bruce Lee at alam niyang may alam siya, pero hindi siya naglakas loob na sabihin ito, paano kung sabihin mo sa akin at ipapakilala kita sa girlfriend mo? Chi Yian sabi. Hindi mapigil ang malunok ni Bruce Lee ang kanyang laway. Wala siyang lakas ng loob na isipin ang kasintahan noon. Kung tutusin, ayaw siyang makasama ng seryosong babae. Pero kung si Chi Yian ang magpakilala, mahirap sabihin na makakatulong talaga ito kay Bruce Lee para mawala ang kalagayan ng isang aso, wala talaga akong alam. Walang kwenta ang pagpapakilala mo sa akin sa 10 girlfriend. Nanatili pa rin si Bruce Lee sa kanyang kinatatayuan. Mahahanap ang kanyang kasintahan, ngunit kung ipagkanulo niya ang amo at sip-in ng amo, imposibleng makahanap muli ng ganoong kalakas na amo. Si Chi Yian ay parang bowl ang nakabulalas. Hindi niya magagawa maglabas ng mga salita sa bibig ni Bruce Lee, na medyo nag-aatubili, tungkol ito sa mga batang babae na nagpatuloy si Chi Yian para kumpirmahin ang kanyang hula ay lalo pang hindi kumbinsido si Chi Yian anong uri ng babae ang maaaring magpawalang bahala kay Aaron dahil, Aaron ay naghihintay para kay Ivory sa gate ng paaralan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!